₱701 hanggang ₱720. Tama na, Walter. Ipinadala mo ang iyong mga tauhan upang salakayin si John at pareho silang nasaktan ni Snow. Pareho silang malapit ng mamatay at pumunta kami ngayon para humingi ng hustisya para sa kanila. Sabi ni Benedict. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan sabay harang sa puwersa ni Walter. Ano bang pinagsasabi mo? Paano tayo may kinalaman dyan? Paulit-ulit mong sinasabi na inatake namin si John, pero may patunay ka ba? Mariing tanong ni Walter. Ayon sa aming natagpuan, sinalakay ni Morgan, Daniel at Johnny Fields si John at lahat sila ay nasugatan niya. Kung sinasabi mong walang kinalaman ang Fields dito, tawagan ng 3 dito ngayon din. Kung wala man lang gasgas sa kanila, aalis na kami kaagad. Ngumisi si Benedict. Natigilan ang Fields dahil hindi nila inaasahan na mahahanap ng mga shares ang pagkakakilanlan ng mga sumalakay. Gayunpaman, dahil hinihiling ni Benedict si Morgan at ang iba pang dalawa na ipakita ang kanilang mga mukha, nangangahulugan ito na ang shares ay walang ibang matibay na patunay. Si Benedict, Daniel, Johnny at ang anak ko ay nasa labas at wala sa bahay. Kahit nandito sila, hindi kita hahayaang makita sila. Wala kang posisyon para pangunahan kami. Kung ipipilit mo itong sisihin sa amin, kailangan mong magpakita ng patunay. Kung hindi mo magawa, itigil mo na ang pagbibintang. Malakas na umungol si Walter. Magpapakatanggi ka ba talaga? Nagdilim ang ekspresyon ni Benedict. Hindi ako naglalaro. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pumasok ka dito nang walang dahilan at nasaktan ang mga tauhan natin. Kung hindi mo ipaliwanag ang iyong sarili, walang sinuman sa inyo ang aalis sa ari-arian na ito nang hindi nasaktan. Ngumuso si Walter at winigayway ang kamay. Agad namang pinalibutan ng mga miyembro ng Fields sina Benedict, Vincent at ang iba pa. Nasa teritoryo sila ng Fields kung saan nagtipon ng hindi mabilang na makapangyarihang martial artist, habang sina Benedict at Vincent ay nagdala lamang ng 30 lalaki, kaya malinaw sa lahat na may mas magandang pagkakataon na talunin ang isa pa. Ipinakita ng Fields na hindi sila natatakot sa kanila at si Benedict ay tumawa ng galit. Mabuti. Magaling. Napakahusay. Walter, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Nang maaga ng tawa ni Benedict ang lahat ng atensyon ng Fields, ninakawan niya ng tingin si Vincent na agad namang nakuha ang mensahe at inilunsad sa ere bago tumakbo patungo kay Theodore na nakatayo sa tabi ni Walter. How dare you? Si Walter ang unang nag-react at nagpadala ng malakas na alon ng totoong enerhiya sa galit. Ako ang kailangan mong labanan. Tumikim si Benedict at pinalayas ang tunay na lakas ni Walter bago ito nagkaroon ng pagkakataong matamaan si Vincent. Sabay tapat na ni Vincent sa harapan ni Theodore. Sa takot, napaatras si Theodore. Gayunpaman, siya ay nasa peak innate state lamang at hindi maaaring humawak ng kandila sa isang martial artist sa semi-overlord state tulad ni Vincent. 702. Ang tunay na enerhiya ni Vincent ay magsa kay Theodore. Hindi makayanan ang puwersang dumaan sa kanya, namutla si Theodore at nagdere ng dugo bago bumagsak sa lupa na walang kapangyarihang ipagtanggol ang sarili. How dare you? Ang iba ay hindi inaasahan na si Vincent ay lumukso ng walang babala at ang lahat ay nagsimulang umungol sa galit. Ang isa sa mga martial artists sa semi-overlord state among the Fields ay humakbang pasulong at sumugod patungo sa likuran ni Vincent sa pag-asang mapilitan si Vincent na palayain si Theodore nang ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Alamin ang iyong lugar. Ngumuso si Vincent at naglunsad ng suntok sa umatake. Bomb! Kasunod ng nakakabinging tunog, nanatiling nakatayo si Vincent habang ang umatake ay napilitang umatras. Nagkaroon din ng iba't ibang antas sa loob ng semi-overlord state at hindi nakuha ng Kings ang kanilang mga titulo ng walang anumang dahilan. Kahit na sa mga martial artists ng parehong antas, ang Southern at Northern Kings ay isa pa rin sa pinakamagaling. Nagcast lang si Vincent ng isang casual na suntok at ang ibang miyembro ng field sa semi-overlord state ay napilitang umatras. Walang sino man sa Palanan City, maliban sa mga martial artists sa Overlord State, ang may kakayahang talunin sina Vincent at Harold. Inabot ni Vincent ang kanyang braso at binuhat si Theodore mula sa sahig na parang gulanit na manika. Hayaan mo si Theodore.
Galit na galit ang iba pang field sa nakita at lahat ay tumakbo patungo kay Vincent, habang ang mga martial artist na dinala ni Vincent at Benedict ay humakbang upang labanan ang fields. Bagamat mas marami sina Benedict at Vincent, nagdala sila ng sapat na martial artist na sapat na makapangyarihan upang hadlangan ang field sa maikling panahon. Elder Field, kung ayaw mong masaktan ang apo mo, ipinapayo ko na sabihin mo sa iyong pamilya na tumigil na. Hinawakan ni Vincent si Theodore sa leeg at pinandilatan ng masama si Walter. Kayong lahat, tumigil na kayo. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Walter nang tumawag siya. Hindi nagtagal, huminto ang laban, ngunit ang iba pang mga field ay patuloy na pinalibutan sina Vincent at Benedict, na handang maglunsad ng isa pang pag-atake anumang oras. Vincent, palaging may hindi sinasabing tuntunin dito sa palanan na hindi maaaring hawakan ng mga nakatatandang henerasyon ang mga nakababata. Bilang hari sa Timog, ikaw ay isang makapangyarihang figure sa lungsod na ito, ngunit itinaas mo ang iyong kamay sa aking apo. Sinusubukan mo bang magdeklare ng digmaan laban sa fields? Ungol ni Walter. Anong biro? Si Morgan ang nanakit at muntik nang pumatay sa anak ko. Kayo ang tumangging sumunod sa panuntunang iyon. Kung kaya mong saktan ang anak ko, bakit hindi ko magawa sa mga nakababatang miyembro ng pamilya mo? Humagalpak ng tawa si Vincent na parang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro. Sinabi ko na sa iyo na wala tayong kinalaman sa iyong anak at sa mga pinsala ni John. Sabi ni Walter. Tinanggap mo ba akong tanga, Elder Fields? Alam mo kung nagawa mo na, sapat na sa iyong mga laro. Hindi ako mahuhulog sa mga kasinungalingan mo. Ganti ni Vincent. 703. Ngumuso si Vincent. Vincent Poole, bawiin mo ang sarili mo. Akala mo ba talaga natatakot kami sa'yo? Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon na palayain si Theodore at maaari akong magpanggap na hindi ito nangyari. Kung tatanggi ka, sisirain namin ang bawat huling pool pagkatapos nito. Malamig na banta ni Walter. Ang mga hukbo ng hari ay hindi gaanong makapangyarihan kumpara sa mga puwersa sa likod ng apat na pangunahing pamilya, at maaaring talunin ng fields ang polls kung determinado silang gawin ito. Huwag mo na akong takutin, Elder Field. Hindi ako ganoon kadaling matakot. Ang polls ay maaaring hindi kasing lakas ng fields, ngunit kung maglakas loob kang gumawa ng anuman laban sa amin, sisirain ka namin kahit na nangangahulugan ito ng aming pagkamay. Nagmura si Vincent. Si Vincent ay ang Southern King at tumanggi siyang mabuli. Kahit na kayang sirain siya ng fields, hindi siya bababa ng mag-isa. Pinakamahalaga, ang lahat ng puwersa sa Palanan City ay nagpapanatili ng isang tiyak na balanse sa ilalim ng kontrol ng Dragon Corps. Kinakatawan ng Dragon Corps ang bansa at mayroong hindi mabilang na makapangyarihang martial artist sa kanilang pagtatapon, kaya walang sinuman sa mga pamilya ang may kakayahang lumaban sa kanila. Kadalasan, ang Dragon Corps ay pumikit sa anumang maliit na salungatan sa pagitan ng mga pamilya. Gayunpaman, kung ang Pulse at ang Fields ay nagdeklara ng digmaan laban sa isa't isa, na nagdulot ng matinding casualty, ang Dragon Corps ay tiyak na makikialam at magpaparusa sa sinumang kasangkot kahit na sino ang nanalo sa huli. Bukod doon, nagsimula ang salungatan kay Morgan at sa isa pang dalawang miyembro ng Fields na nasugatan si Snow, kaya nagkamali ang Fields para dito. Kahit na nagawa nilang alisin ang Pulse, sisirain din sila ng Dragon Corps pagkatapos. Tiwala si Vincent na hindi magdedeklara ng digmaan ang Fields laban sa Pulse dahil hindi makatutuhanang gawin ito. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang bumalot sa hangin. Gusto mo kaming sirain. Hindi yun mangyayari hanggat hindi ka makakaalis dito. Vincent Poole, Benedict Shear, dahil nandito na kayong dalawa, huwag mangarap na makaalis dito ng buhay. Isang matandang lalaki sa edad na 70 na sinundan ng dalawang lalaki sa semi-overlord state at iba pang martial artist, ang nagmamadaling umikot sa likod ng puwersa na pinamumunuan nina Benedict at Shears, tinatakan ang kanilang tanging daan palabas. Ang matandang lalaki ay tinawag na Denzel Field at ang pinuno ng direktang inapo ng ikalawang henerasyon ng Fields. Mayroong dalawang martial artist sa overload state sa mga field na ang isa ay si Walter at ang isa ay si Denzel. Dedikado si Denzel sa martial arts at bihirang masangkot sa ibang usapin ng pamilya, kaya hindi na siya nakasali sa meeting kanina. Hanggang sa narinig niya na ang Shears at Vincent ay naglunsad ng pag-atake patungo sa fields na sa wakas ay dumating siya kasama ang iba pang mga martial artists sa pamilya. Denzel Fields.
Nagdilim ang ekspresyon ni Vincent. Sa pamamagitan lamang ng isang overlord na naroroon, sina Vincent at Benedict ay may sapat na kapangyarihan upang palayasin ang Fields. Gayunpaman, kasama sina Walter at Denzel sa harap nila kasama ang tulong ng isang mag-asawang semi-overlords, sila ay nawala ng magawa. Sheer, alam mo bang ilang dekada nang magkaaway ang mga pamilya natin at mag-isa pa ring pumunta rito? Mamamatay kayong lahat dito ngayon. Inilabas ni Denzel ang kanyang tunay na enerhiya habang pinaikit ang kanyang mga mata ng masama. 704. Sa ilalim ng kontrol ng Dragon Core, maaaring hindi manggahas ang Fields na talagang patayin sina Vincent at Benedict, maaari nilang makuha ang mga ito at sirain ang kanilang mga kapangyarihan. Sa ganoong paraan, hindi nila maaalerto ang Dragon Core at maaaring hamina ang Sheer sa parehong oras. Tumigil ka na sa kalokohan, Denzel. Kung digmaan ang gusto mo, layunin naming pumatay ngayon hanggang sa huling sandali. Matanda na ako. Isa patas na pakikitungo na ipagpalit ang aming buhay para sa buhay ng iyong mga inapo. Ngumisi si Benedict. Dalawa lang ang overlord sa Fields at hindi nila mapipigilan pareho sina Vincent at Benedict. Kahit na ang kanilang kabuoang kapangyarihan ay hindi maihahambing sa Fields, maiiwasan ni na Benedict at Vincent sina Denzel at Walter, habang nakatutok sa pag-atake sa mga inapo ng ikalawa at ikatlong henerasyon ng Fields. Sa oras na nagawang patayin ni na Denzel at Walter, napatay na sana nila ang karamihan sa mga nakababatang henerasyon. Bagamat hindi maaaring mawala ni Fields ang lahat ng kanilang mga inapo, sila ay magdurusa ng malaking kawalan. Bakit ikaw? Isang madilim na tingin ang lumitaw sa mukha ni na Walter at Denzel. Si Benedict ay parehong makapangyarihan sa alinman sa kanila at maaaring hindi nila siya muling sanayin kahit na sabay silang umatake, lalo pa ang pagpatay kay Benedict sa loob ng maikling panahon. Habang nakatuon sila kay Benedict, papatayin ni Vincent ang bawat miyembro ng ikalawa at ikatlong henerasyon ng Fields, at ang iba ay walang kapangyarihang pigilan siya. Kung ang Fields ay may dalawa pang overlord sa kanila, mabibihag sana nila ng buhay sina Benedict at Vincent, ngunit wala silang ganoong karamyan. Ang mga Field ang nagsimula ng sigalot at kung sila ay mapupunta sa digmaan, sila ay magdurusa lamang sa huli kapag nalaman ng Dragon Core. Sa mismong sandaling iyon, natigil ang oras habang ang dalawang panig ay umabot sa isang tigil. Ang balanse sa pagitan ng lahat ng pamilya sa Palanan City ay lubhang mislan at ang mga leader tulad ni Benedict o Walter ay hindi kailanman magdedeklara ng digmaan o ipagsapalaran ng kapalarang kanilang mga pamilya nang walang garantiya na sila ay makikinabang dito. Sa kasalukuyan, sinisikap lamang nilang takutin ang kabilang partido na sumuko upang sila ay makinabang sa sitwasyon. Talo ang unang sumuko. Panalo ka, Benedict. Sige lang. Ano ang gusto mo kapalit ni Theodore? Madilim na tanong ni Walter. Na-hostage si Theodore at dahil kapwa hindi natatakot sina Vincent at Benedict sa Fields, walang ibang pagpipilian si Walter kundi sumuko. Si John at ang anak na babae ng Southern King ay parehong nasugatan at dahil ikaw ay nasa likod, dapat mong bayaran sila. Paano ito? Bayaran sila ng 65 milyon at papalampasan natin ito. Malamig na sabi ni Benedict. Ligtas at maayos si John sa sandaling ito, kaya hindi na kailangang magdeklara ng digmaan si Benedict laban sa Fields, ngunit dapat niyang bayaran ang mga ito bilang babala upang pigilan silang gawin muli ang parehong bagay. Ano? 65 milyon. Maaari mo ring hilingin ang lahat. Sinabi ko sa iyo na wala tayong kinalaman sa pag-atake. Huwag masyadong maangas. Ungol ni Walter. Bagamat ang Fields ay nagmamay-ari ng bilyon-bilyong dolyar, karamihan sa mga ito ay pagmamay-ari sa mga anyo ng mga ari-arian at mga pondo, kaya ang 65 milyon sa cash ay halos isang maliit na halaga para sa Fields. Wala nang laro, Benedict. Magbayad ng 65 milyon bukas ng tanghali at ilalabas natin si Theodore nang walang kalmo sa kanyang katawan. 705. Mabigang gawin ito, at papahirapan natin si Theodore ng 2 beses sa ginawa ni John at Miss Poole. Ngumuso si Benedict. Bakit ikaw? Nagdilim ang ekspresyon ni Walter nang mapagtanto niyang wala na siyang lakas. At saka, isang patas na babala. Subukang saktan muli si John, at hindi ito magtatapos ng maayos para sa iyo sa susunod na pagkakataon. Hari ng Timog, umalis na tayo. Ani Benedict, bago tinawag si Vincent at tumalikod na para umalis kasama ang iba. Damn it!
Galit na galit si Walter nang umalis si Benedict at ang iba pa. Gayunpaman, na-hostage si Theodore at walang nagawa ang Fields maliban sa pagpayag kay Benedict na umalis. Elder, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ng isa sa mga Field. Ano pa bang magagawa natin? Maaaring nanghihingi ng pera si Benedict, ngunit ito lang ang paraan niya para iwan natin si John. Dumura ni Walter. Nang babala. Alam ni Walter na hindi pera ang tunay na intensyon ni Benedict at naglalayon lang siyang turuan ng leksyon ang Fields. Kung maglakas loob silang salakayin muli si John, maaaring gawin ng mga shares ang lahat para makapaghiganti sa pamamagitan ng pag-target sa mga inapo ng Field. Elder, kasosyo ni John sa negosyo ang shares. Siya ay isang banta sa ating lahat. Hahayaan na lang ba natin siya? May pagkabigol na tanong ng isang miyembro ng Fields. Ano pa bang magagawa natin? Ang brat na iyon ay inalalayan ng mga shares at kung gusto natin siyang tanggalin, kailangan muna nating alisin ang mga shares. Kung determinado ang mga shares na hilahin tayo pababa kasama nila, hindi tayo makikinabang dito. Nagsimulang makabawi si Walter. Alisin ang mga gunting. Hindi pwede yon. Sila ay halos kapantay natin at ang pag-alis sa kanila ay hindi ganoon kadali. Napanganga ang iba sa sinabi niya. Hindi naman siguro ganoon. Araw-araw na bagong mga kabanata upload lamang sa alanins.com ang partnership sa pagitan ng John at ang shares ay isang banta sa lahat ng mga pamilya sa Palanan City. Hindi lang kami ang gustong makawala kay John at sigurado akong ganoon din ang nararamdaman ng iba. Makikipag-ugnayan ako sa mga Young, Collins at Northern King mamaya at tingnan kung ano ang iniisip nila tungkol dito. Mariing ipinikit ni Walter ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng nangyari, kailangan na niyang sumuko sa pag-atake kay John, ngunit ang mga banta ng shares ay nagpalalim sa hidwaan sa pagitan nila at ng Fields. Inilipat ni Walter ang kanyang atensyon sa mga shares dahil makakaharap niya sina John at Vincent kapag nawala na ang shares. Sa mga sumunod na araw, nanatili si John sa share mansion para magpahinga at ipinaubaya kay Cynthia ang lahat ng usapin ng Synthion Group. Samantala, nakamit niya ang isang tiyak na antas ng tagumpay sa pag-recruit ng mga martial artist. Mahigit sa 100 free-willed martial artist ang tumugon sa recruitment at nagpahayag ng kanilang mga interes sa pagtatrabaho para sa Synthion Group. Ang ilan sa kanila ay dumating para sa energy nurturing pills. Ang ilan ay dumating para sa pure energy pills at ang iba ay nagmula sa pagpapahalaga sa katanyagan o potensyal ng Synthion Group. Nais ni Lin ang kanyang sariling hukbo at determinado siyang kumuha ng mga mabubuting tao na tapat at maaasahan, kaya hindi niya matanggap ang lahat ng mga aplikante. 706. Ginamit ni Cynthia ang koneksyon ng mga shares upang tingnan ang background ng mga martial artist at pumili ng 6 sa lahat ng mga aplikante sa huli. Kasama sina Spencer at Stephen, mayroong kabuoang 8 martial artist at matagumpay na naitayo ni John ang pundasyon para sa kanyang hukbo. Sa kabilang panig ng lungsod, si Theodore ang magiging pinuno ng Fields at hindi papayag si Walter na may mangyari sa kanya. Sa huli, napilitan siyang bayaran sina John at Snow ng 65 milyon. Bilang kapalit, pinakawalan ni Benedict at Vincent si Theodore gaya ng ipinangako. Samantala, narinig ni Louisa mula kay Stacy na magkasama, sina John at Cynthia at agad na sinubukang komprontahin si John, ngunit pinigilan ito ni Stacy. Si Louisa ay hindi kailanman sumuko kapag pinigilan ng iba, kaya't siya ay pupunta upang harapin si John ng palihim kung hindi siya nagambala sa proposal ng kasal ng Northern King, si Harold Lowe. Tumanggi si Stacy na tanggapin ang panukala at nagbanta pa siyang papatayin ang sarili, ngunit umaasa ang lahat ng mga kabataan, kasama sina Albert at Gilbert, na tatanggapin ni Stacy ang panukala para sa ikabubuti ng pamilya, at sinubukan siyang kumbansihin ng walang humpay. Alam ni Louisa na mahal ni Stacy si John at ayaw niyang tumanggap ng kasal sa politika, kaya tumayo siya sa tabi ni Stacy at tumawag sa kanyang ina para humingi ng tulong. Abala sa pagtulong kay Stacy sa pagtanggi sa panukala, si Louisa ay tumatakbong basag-basag at walang oras upang harapin si John. Sabado noon kaya hindi na niya kailangan pang pumasok sa trabaho at naalala niya si Janice. Si Janice ay kaklase niya mula sa unibersidad at matalik niyang kaibigan. Noon ang kinidnap siya nina Brody at Xander para ay blackmail si John, malapit siyang mapahiya at abusuhin ni Brody. Sa kabutihang palad, naabot ni John ang oras upang iligtas siya at sinira ang dalawa upang maghiganti alang-alang kay Janice.
Medyo abala siya mula noon sa paggawa ng energy nurturing pills at pagpunta sa Cove City para bisitahin si Janice sa kabila ng pagtawag nito para imbitahan siya ng ilang beses dahil masyado siyang abala para magbayad para sa pagbisita niya. Wala naman akong masyadong gagawin ngayon. Baka puntahan ko si Janice, bulong niya sa sarili, bago sumakay sa kanyang motorsiklo para bumili ng mga regalo bago tumungo sa bahay ni Janice. Samantala, sa Happy Garden na tinutuluyan ni Janice at ng kanyang pamilya. Bumalik si Janice sa kanyang kwarto para isuot ang damit na binili sa kanya ni John bago nag-makeup. Ang kanyang ina, si Lian, ay pumasok sa kwarto at nakaramdam ng kakaiba na ang kanyang anak na babae ay bihis na bihis. Janice, Sabado ngayon. Hindi mo kailangang magtrabaho, kaya bakit ka nagbibihis? Tanong ni Lian. Oh. There's an important meeting with a potential client today and the director asked me to go with her, paliwanag ni Janice. So, trabaho lang. Akala ko lalabas ka kasama si John, dismayadong ungol ni Lian. 707. Matapos masaksihan ang kakayahan ni John at makita kung paano niya iniligtas si Janice noon, hinangad ni Lian na maging manugang si John. Gayunpaman, tila tuluyang nawala si John sa kanilang mga paningin at wala siyang magawa sa pagsisikap na pagsamahin sina Janice at John. Mama, itigil mo na. Hindi ako lalabas kasama si John, namumula na sabi ni Janice. Janice, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit, ngunit ang isang lalaking tulad ni John ay isang pambihirang hiyas at kailangan mong hulihin siya hanggat kaya mo, o hindi ka makakahanap ng ibang lalaki na kasing husay. Natigilan si Lian. Oo. Alam ko. I'll try my best, nahihiyang sabi ni Janice. Ano? Willing ka bang subukan? Nagulat si Janice at hindi makapaniwala sa narinig. Sinabi niya sa kanyang anak na hawakan si John ng matagal na ang nakalipas, ngunit hindi mahal ni Janice si John noong panahong iyon at tumanggi siyang kumilos. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Janice at sumang-ayon sa kanyang ina. Namula si Janice at tumango. Oo. I used to see John as a good friend at wala akong nararamdaman para sa kanya ng romantically. Pero simula nung niligtas niya ako sa huling pagkakataon, nahulog na ako sa kanya. Palaging dumating ang mga bayani para sa mga damsel sa pagkabalisa at para sa isang dalagang walang romantikong karanasan sa nakaraan tulad ni Janice, hindi siya exception sa epekto ng suspension bridge. Bumaba si John mula sa itaas sa kanyang pinakadesperadong sandali tulad ng isang prinsipe sa isang fairy tale, at siya ay naantig ng malalim. Mula noon ay nakatatak na ang mukha nito sa utak niya at napagtanto niyang nahulog na siya kay John. Ang galing niyan. Napangiti si Lian mula tenga hanggang tenga at nagtanong, Janice, kung gusto mo si John, bakit hindi? Tinawagan siya para imbitahan siya. Meron ako, at ilang beses na, pero medyo abala siya sa trabaho, kaya wala siyang oras para lumapit, malungkot na paliwanag ni Janice. Ang mga lalaki ay dapat mag-focus sa kanilang karera. Just call him a couple times more and I'm sure he will make time as soon as he can, sabi ni Lian. Oo, alam ko. May meeting ako ngayon, kaya tatawagan ko siya bukas kapag may oras ako, sabi ni Janice na hindi pa rin nawawala sa isip dahil nag-aalala siyang baka hindi rin makalaya si John kinabukasan. Kung gusto niyang makita si John, kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na katapusan ng linggo. Ding dong! Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Sino yan? Nalilito, natahimik si Janice at binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto, si John ay nakasuot ng marangyang damit mula ulo hanggang paa at may dalang ilang bag ng mga regalo. John! Ikaw! Nagulat siya, pinaikit ni Janice ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Nakikipag-usap lang siya sa kanyang ina tungkol sa pagnanais na bisitahin si John, at agad itong nagpakita sa kanyang mga mata pagkatapos. Janice, kanina pa, nakangiting sabi ni John, bago napansin ang hitsura ni Janice. Agad siyang natigilan sa ganda nito. 708. Si Janice ay palaging isang bihirang kagandahan at may make-up, mas nakakaakit siya. Ang maikling damit ay nakabalangka sa mga kurba ng kanyang katawan at siya ay nakasuot ng isang pares ng see-through na medyas na ipinare sa mga takong. Bagamat hindi kaakit-akit si Janice tulad ni na Stacy at Cynthia, hindi siya malayo sa kanila at hindi lang kasing elegante ng mga ito.
Gayunpaman, si Janice ay may banayad, madaling lapitan na hitsura na mas maganda sa paglipas ng panahon, kaya siya ay isang kagandahan na dumating pagkatapos ng 4 Baltics sa Palanan City. Ang ganda mo ngayon, Janice. Sincere na sabi ni John. Salamat. Pasok ka. Namula siya at gumawa ng paraan para pumunta siya sa halip. John. Halika, maupo ka. Tuwang-tuwa si Lian at masiglang dinala si John sa sopa habang inilapag ni John ang mga regalo sa coffee table. Pagkatapos ng maikling palitan, nag-aalalang tumingin si Janice sa orasan. Hindi niya inaasahan na dadalaw si John ang kailangan niyang magtungo sa labas para magtrabaho. Hindi siya maaaring sumuko sa trabaho, ngunit hindi rin niya nais na iwanan si John, kaya siya ay nasa isang sanggang daan. Janice, anong problema? Nang mapansin ang kakaibang hitsura sa kanyang mukha, tanong ni John. John, may importanteng meeting sa trabaho para sa akin ngayon at lalabas na sana ako para makipagkita sa kliyente, ungol ni Janice. Oh, kung abala ka ngayon, makakabalik ako palagi sa ibang araw. Tumayo si John para umalis. Huwag. Hindi ka na madalas pumupunta dito at wala ka pang oras na humigop ng tsaa. Hindi ka makakaalis ngayon, mabilis na hinawakan ni Janice sa braso si John. Nananabik siyang dumating si John at hindi niya alam kung kailan niya ito makikita kung aalis ito. Oo. John, hindi ka pwedeng umalis. Sabi ni Lian, bago nagsuggest, Janice, bakit hindi mo isama si John, M? Oo, magandang ideya iyon. John, kung free ka ngayon, sumama ka sa akin, tuwang-tuwang sabi ni Janice habang nananabik na nakatingin kay John. Ngunit, sa tingin ko ay hindi iyon nararapat. Natigilan si John. Hindi siya ang kasamahan ni Janice at magiging kakaiba para sa kanya na sumali sa isang pulong sa kanyang kliyente. Ayos lang. Mabilis lang ang meeting at kailangan mo lang akong hintayin sa labas. Tsaka yung meeting venue is set to be in a hotel near the city center, so we can go shopping and walk around after it done, tuwang-tuwang sabi ni Janice. Sigurado. Tumango si John at nag-aalangan na sumang-ayon. Partikular niyang gustong makita si Janice at hindi na nakapag-usap ng matagal ang dalawa kaya ayaw na rin niyang umalis. Bumaba ang dalawa sa hagdan at hinatid ni John si Janice sa sentro ng lungsod sakay ng kanyang motorsiklo. Sa isang marangyang 5-star hotel malapit sa sentro ng lungsod, dumating sina John at Janice sa tamang oras upang makita ang isang puting Porsche na huminto sa unahan nila. 700. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas sa kotse ang isang magandang babae na nasa late 20s. Siya ay may mga maselang katangian na may marka ng kagandahan sa sulok ng kanyang mga labi. Nakasuot ng nakaistilong damit, nagbigay siya ng mature at matalim na impresyon na naging halata sa iba na kailangan niya maging isang businesswoman. Miss Ad Eyes. Kinawayan ni Janice ang kamay at nagmamadaling lumapit. Nagtrabaho si Janice sa isang kumpanyang tinatawag na Acme Corp, isang sikat na kumpanya ng fashion sa Palanan City. Nagtrabaho siya bilang tagapamahala ng departamento ng pagbebenta at ang batang babae sa unahan niya ay ang kanyang supervisor, si Ava Ad Eyes, na nagtrabaho bilang direktor ng pagbebenta. Umangat si Janice sa kanyang kasalukuyang posisyon dahil na-appreciate ni Ava ang kanyang kakayahan at tinulungan siyang ilagay siya sa posisyon ng manager. Kaya naman, bagaman si Ava ang kanyang supervisor sa trabaho, ang dalawa ay matalik na magkaibigan ng pribado. Nandito ka pala, Janice. At sino itong gentleman na ito? Lumapit si Ava at bahagya siyang nagulat nang may lalaking nakatayo sa tabi ni Janice. Miss Ad Eyes, hayaan mo akong ipakilala ang aking kaibigan, si John Walker. John, this is my boss, Miss Ava Ad Eyes, pagpapakilala ni Janice sa dalawa. Kaibigan. Janice, boyfriend mo ba siya? Sinulyapan ni Ava si John bago lumingon kay Janice na nanunukso. Hindi, Miss Ad Eyes, mali ang pagkakaintindi mo. Kaibigan ko siya sa university at hindi ko pa siya boyfriend, namula si Janice at nagpaliwanag. Ibig sabihin, darating siya sa isang punto. Napangiti si Ava nang na-realize. Si Janice ay kilala bilang ang pinakamagandang babae sa kumpanya na may hindi mabilang na mga lalaki na humahabol sa kanya, ngunit wala sa kanila ang nakakuha ng kanyang puso sa ngayon.
Gayunpaman, tila malapit sina Janice at John at nakita ni Ava ang matamis na ekspresyon sa mukha ni Janice habang nakaupo sa likuran ni John habang nakapulupot ang mga kamay sa bewang nito sa motorsiklo kanina. Kahit sino ay makakapagsabi na kahit hindi boyfriend ni Janice si John, malayo sila sa pagiging magkaibigan lang. Isa, namula ang pulang-pula ni Janice habang ang bilis ng tibok ng puso niya. "Hello, Miss Ad Ice. Ikinagagalak kong makilala ka." Magalang na ngumiti si John habang binati si Ava para iligtas si Janice sa awkward na diskusyon. "Hello din sa iyo, Mr. Walker." Magalang na tumango si Ava. Ang gwapong hitsura at magalang na ugali ni John ay nagbigay ng magandang unang impresyon, kaya hindi siya nilingan ni Ava sa kabila ng pagdating niya sakay ng motorsiklo. Naturally, hindi niya maaaring malaman na ang motorsiklo ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. "John, pwede mo akong hintayin dito at hahanapin kita mamaya pagkatapos ng meeting," sabi ni Janice. "Sure," sabi ni John. Pinutol siya ni Ava at sinabing, "Hindi na kailangan. Janice, baka sumama sa amin si Mr. Walker. Hindi alam ng kliyente na hindi siya empleyado ng firm namin, kaya ayos lang." Ngumiti ng malumanay si Ava. Nag-iwan ng magandang unang impression si John at dahil mukhang malapit si Janice kay John, nagpa siya si Ava na maaari siyang gumawa ng exception. 710. "Sa tingin ko ay hindi iyon nararapat." Nagulat si Janice. "Ayos lang. Sabihin mo na lang na manahimik siya kapag dumating na ang kliyente," casual na sabi ni Ava. May isa pang dahilan sa likod ng pag-aproba niya sa pagpapapasok ni John sa meeting room kasama nila. Ayon sa pagkakaalam ni Ava, ang taong malapit na nilang makilala ay may reputasyon na nangaharas ng mga babae. Kung pumasok si John sa silid kasama nila, maaaring pigilan nito ang kliyente sa paggawa ng anumang bagay na hindi nararapat. "Oo naman. Salamat, Miss Ad Ice." Tuwang-tuwa si Janice. Ayaw niyang mag-isang naghihintay si John sa labas at ang sinabi ni Ava ay nakatulong sa pagresolba niya ng perpekto. Pumasok ang tatlo sa isang marangyang private room sa hotel kung saan sila umupo para hintayin ang kliyente. Lumipas ang mahigit kalahating oras at kahit nalampas na sa napagkasundo ang oras, hindi nagpakita ang kliyente. Bakit wala pa ang kliyente? Naiinip na tumingin si Ava sa kanyang relo at tinawag ang kliyente para tingnan sila. Gayunpaman, hiniling lamang sa kanya ng kliyente na maghintay ng ilang sandali nang walang tamang paliwanag. Damn it! Pagkatapos ng tawag ay nagdilim ang ekspresyon ni Ava. Gayunpaman, wala siyang magawa dahil kailangan ng kanilang kumpanya ang kliyenteng ito at kahit na late ang kliyente, hindi siya makaalis at matiyagang maghintay. "Janice, sino itong kliyente?" Siguradong mayabang sila, naguguluhang tanong ni John. "Oh, ito ang Vice Director mula sa West Praise Group," paliwanag ni Janice. "West Praise Group?" Natigilan sandali si John nang maramdaman niyang narinig niya ang pangalan noon. Hinanap niya ang kanyang mga alaala at hindi nagtagal ay natauhan siya. Ang West Praise Group, Wick Group at Onyx Peace Enterprises ay ang tatlong pangunahing distributor sa Palanan City na kinokontrol ang higit sa 80% ng mga retailer, kaya karamihan sa mga kumpanya ay kailangang ibenta ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng alinman sa mga kumpanyang ito. Noong si John ay nagtatrabaho sa Elegante Group, nagtrabaho sila sa West Praise Group sa simula. Gayunpaman, isang mas ambisyosong chairman ang pumalit sa operasyon ilang buwan na ang nakararaan at iginiit na isuko ng Elegante Group ang 10% ng kabuoang kita. Naging problema si Stacy sa loob ng ilang araw hanggang sa nakipag-ugnayan si John sa Wick Group para sa kanya para lutisin ang krisis para sa Elegante Group na nagtapos din sa partnership ng Elegante Group at West Praise Group. "Janice, ang kumpanya mo ay gagana sa West Praise Group?" Tanong ni John. "Oo. Kanina pa namin sila naging kliyente at matagal na kaming nakatrabaho," tumango si Janice bago nagpatuloy sa pagpapaliwanag sa sitwasyon. Mula nang pumalit ang bagong chairman, ang Acme Corp ay humarap sa parehong krisis gaya ng nangyari noon sa Elegante Group. Nang makita kung paano mag-e-expire ang kasalukuyang kontrata, pilit na hiniling ng West Praise Group ang 10% ng kabuoang kita bukod pa sa nakaraang kasunduan. Kinatawan ni Ava at Janice ang kanilang kumpanya upang makipag-ayos at tingnan kung maaari nilang ibaba ito sa 5% upang mabawasan ang pagkalugi ng kumpanya.
Ayon sa alam ko, ang WIC Group ay ang pinakamalaking distributor sa Palanan City na kumokontrol sa mahigit 40% ng mga channel sa pagbebenta. 711. Ang West Praise Group ay kumokontrol lamang sa 20% ng mga channel sa pagbebenta, kaya halos hindi sila maihahambing sa WIC Group. Kung ang West Praise Group ay hindi makatwiran, bakit hindi mo subukang makipag-deal sa WIC Group sa halip? Tanong ni John. Well, hindi ko talaga alam. Umiling si Janice. Ang board ng kumpanya ang nagpasya kung aling distributor ang makakatrabaho at bilang isang department manager, hindi gaanong alam ni Janice ang mga internal operations. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang linya ng fashion na ginawa namin ay maaaring ituring na semi-luxury, habang ang WIC Group ay nakatuon sa mga high-end na brand at produkto. I've represented our company in the past to talk with someone from WIC Group in the past, but they didn't see a point in working with us at tinanggihan ako kaagad, napabuntong hininga si Eva. Tinapik ni John ang sarili sa noo at bangulong, I see. Muntik ko nang makalimutan yon. Napilitan din ng Elegante Group na makipagtulungan sa West Praise Group dahil hindi natupad ng tatak nito ang kinakailangan ng WIC Group. Maswerte si John na makatagpo ng pagkakataong iligtas ang chairman ng WIC Group, si Bernard, na kalaunan ay pumayag na magtrabaho sa Elegante Group bilang isang pabor para kay John. Pagkatapos noon, tumulong si John sa pag-imbento ng isang linya ng mga high-end na cosmetic na produkto na sa lalong madaling panahon ay tinukoy bilang isang marangyang tatak na nalampasan ng hindi mabilang na mga internasyonal na tatak. Ang West Praise Group ay napakabuli. Hinding-hindi ako makakatrabaho sa kanila kung papipiliin ako, naiinis na sabi ni Eva. Bukod sa WIC Group at West Praise Group, isa ring distributor ang Onyx Enterprises sa Palanan City. Gayunpaman, kontrolado lamang ng Onyx Enterprises ang 10% ng mga channel sa pagbebenta at hindi matugunan ang pangangailangan para sa Acme Corp, kaya walang mga opsyon para sa kanila bukod sa pagtatrabaho sa West Praise Group. Lubhang nadismaya si Eve tungkol dito, at nag-aalinlangan si John, baka may paraan ako para malutas ito. Hindi siya empleyado ng Acme Corp, kaya hindi siya dapat nasangkot. Gayunpaman, nagkaroon siya ng magandang impresyon kay Eva at dahil kasali rin si Janice, maaari rin siyang magbigay ng tulong. Ano? Parehong napatingin sina Eva at Janice kay John. To tell you the truth, kilala ko ang region manager ng WIC Group, si Jensen. Kaya kung gusto mo, pwede kitang bigyan ng pagkakataon na makilala siya. Baka bigyan ka ng WIC Group ng chance, ani John. Kahit na itinuturing niyang malapit na kaibigan ng WICS, kakailanganin pa rin niya ang pagsang-ayon nina Jensen at Bernard pagdating sa mga desisyon na maaaring makaapekto sa kanilang kumpanya, kaya hindi nangako si John. Kilala mo ang region manager ng WIC Group? Joke ba yon? Mariing tanong ni Eva. Nakita na lang niya si John na nakasakay sa motorsiklo at dahil inakala niyang hindi kayang bumili ni John ng isang simpleng sasakyan, napagdesisyonan niyang ordinaryo lang si John. 712. Ang WICS ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong Palanan City na may kabuoang asset na mahigit bilyon. Si Jensen, bilang magiging pinuno ng kanyang pamilya, ay halos kasing lakas ng isang Diyos sa mga tao sa Palanan City at hindi niya posibleng makilala ang isang ordinaryong tao tulad ni John sa pananaw ni Eva, kaya hindi niya mapaniwalaan ang sinabi ni John. Hindi ako nagbibiro. Sinadya ko, sinubukan ni John na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit agad itong naputol ni Eva. Tama na. Ayoko nang makarinig pa ng mga kasinungalingan mo. Sinadya mo man ang sinabi mo o hindi, nakatutok ang WIC Group sa pagtatrabaho sa mga high-end na brand at hindi nababagay ang aming brand sa kategoryang iyon, kaya hindi sila gagana sa amin. Pinalis siya ni Eva. Siya ay nagkaroon ng magandang unang impresyon kay John noong una, sa pag-aakalang ang isang lalaking nanalo sa puso ni Janice ay isang taong mapagkakatiwalaan, ngunit ipinagmalaki ni John ang pakikipagkaibigan sa mga makapangyarihang tao ng lungsod at si Eva ay walang ibang naramdaman kundi ang pagkasuklam para sa kanya. Okay lang kung ayaw mong maniwala. Napangiwi si John sa inis. Sinadya lang niyang tulungan si Janice, ngunit tahasan na tinanggihan ni Eva ang tulong nito. Dahil hindi niya kilala ng personal si Eva at wala siyang kinalaman sa kumpanyang pinagtatrabahoan nila, wala siyang nakitang dahilan para magpilitin na tumulong sa kabila ng hindi pagkatiwalaan ni Eva. Mas maganda iyan.
Pahintulutan akong magbahagi sa iyo ng isang payo, huwag gumawa ng mga pangakong hindi mo kayang tuparin. Nakakakilabot. Tinapunan ni Eve si John ng isang tingin ng paghamak habang siya ay nagpasya na si John ay isang hindi mapagkakatiwalaang tao. Bakit ka, frustrated, sinisi ni John ang sarili sa pagsisikap na tumulong. Miss Ad-Ice, please wag mong sabihin yan kay John. Kaibigan ko siya at kilala ko siya. I'm sure na hindi siya nambobola. Naniniwala ako sa kanya. Seryosong sabi ni Janice. Janice, nababaliw ka na ba? Ang Wicks ay isa sa mga pangunahing pamilya sa Palanan City at si Jensen Wick ang pinakamatanda sa pinakabatang henerasyon. Paano nalaman ng lalaking ito ang napakalakas na figure? Tanong ni Eva habang nakalagay ang kamay sa noo ni Janice na parang sinusuri kung nilalagnat si Janice. Hindi mo alam yan. Miss Ad-Ice, kilala rin ni John sina Stacy Young, Harvey Shearer at Cynthia Shearer. Paliwanag ni Janice. Sinira ni John sina Brody at Xander noong dumating siya para iligtas siya at nakita niya ito kasama ang magkapatid na Shearer sa sarili niyang mga mata. Bagaman hindi niya alam ang likas na katangian ng mga relasyon sa pagitan ni John at ng iba pa, hindi siya nag-alinlangan na maaaring kilala rin niya si Jensen dahil mayroon itong mga koneksyon sa Youngs and the Shearers. Ano? Hindi pwede yon. Napabuntong hininga si Eva. Ipinagpalagay na niya na si John ay isang ordinaryong tao at hindi naniniwala na makikilala niya ang mga tao mula sa apat na pangunahing pamilya. Dahil ang apat na pangunahing pamilya ay palaging kakumpetensya, bihira silang makihalubilo sa isa't isa, at hindi kailanman narinig ni Eva na ang mga pamilyang ito ay magsasama ng mga karaniwang kaibigan. 714. Narito ka na sa wakas, Mr. Lynch. Pilit na ngumiti si Eva at tumayo para salubungin siya. Miss Ad-Ice, busy akong tao. Sigurado akong patatawarin mo ako sa aking pagka-late, casual na sabi ni Mr. Lynch. Alam niyang handang maghintay ang Acme Group dahil sila ang nanghihingi ng tulong sa kanya. Si Eva, bagamat bigo, ay hindi ito maipakita. Maupo ka, Mr. Lynch. Umupo na silang lahat at tinawag ni Eva ang waiter para maghanda ng mga inumin at merienda. Miss Ad-Ice, sino ang magandang babae sa tabi mo? Anong pangalan niya? Nagningning ang mga mata ni Mr. Lynch nang makita si Janice. Mr. Lynch, hayaan mo akong magpakilala sa kanya. Ito ang Sales Department Manager, si Janice Lynch, at si John Walker iyon sa tabi niya. Maikling pakilala ni Eva sa kanila. Ito ay isang kasiyahan, Miss Lynch. Nagunat si Mr. Lynch ng kamay para makipagkamay kay Janice, habang hindi pinapansin si John simula nang maisip niyang empleyado lang si John. Hello, Mr. Lynch? Nag-alinlangan si Janice bago lumapit para makipagkamay sa kanya. Sinamantala ni Mr. Lynch ang pagkakataong kuskusin ang kanyang kamay at natuwa siya sa kinis ng kanyang balat. Kakampi ko ngayon si Lady Luck, naisip niya sa sarili. Ang paglalakbay na ito ay katumbas ng halaga dahil ang isang hottie dito. Napakunot noo si Janice sa gawin niya at humiwalay. Dahil hindi niya matiyak kung sinasadya ni Mr. Lynch, hindi niya ito kayang harapin. Si John naman ay well-trained at nakita niya ang ginawa ni Mr. Lynch. Gayunpaman, dahil ang ginawa lang ng lalaki ay hinawakan ang kamay ni Janice at ito ay isang pagpupulong sa pagitan ng Acme Group at West Praise Group, wala siyang posisyon na makialam. Ang inaasahan lang niya ay hindi na lumaki ang aksyon ni Mr. Lynch. Mr. Lynch, matagal na kaming nagtatrabaho sa West Praise Group, at palagi kaming mahusay na kasosyo, sabi ni Eva, diretso sa negosyo. Ang iyong kumpanya ay humiling ng dagdag na 10% ng kita mula sa amin, at ito ay napakalaki para sa amin na kunin. Nakilala niya si Mr. Lynch noong nakaraan at alam niyang isa itong maalay na matandang lalaki na nasisiyahan sa pagsasamantala sa mga kabataang babae. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa ganoong lalaki, layunin niyang tapusin na ang pagpupulong sa lalong madaling panahon para makaalis na sila ni Janice. Miss Ad-Ice, pasensya na, ngunit ito ay napagpasyahan ng lupon, at wala akong magagawa tungkol dito, sabi ni Mr. Lynch. Pinigilan ni Eva ang pagkasuklam na nararamdaman niya para sa lalaki at nambobola siya, sinabing, masyado kang humble, Mr. Lynch. Ikaw ang vice-presidente at may mahalagang papel sa kumpanya. Sigurado ako na ang iyong opinyon ay lubos na pinahahalagahan, umaasa kami na maaari kang mag-alok sa amin ng isang diskwento bilang paggalang sa lahat ng mga taon na nagtutulungan kami. Natuwa si Mr. Lynch na napangiti.
Masyado kang mabait, Miss Ad-Ice. Hindi naman ako ganoon kahalaga. Gayunpaman, ginawa ng board na responsibilidad kung talakayin ang bagay na ito sa iyo, kaya sa palagay ko may mga bagay akong magagawa. Paano ito, bibigyan kita ng 2% diskwento, at ang iyong kumpanya ay maaaring magbayad sa amin ng dagdag na 8% ng kabuoang kita. 715. Sa kabila ng mapagpakumbabang tono, nanatili ang mapang-asar ng ngiti sa mukha ni Mr. Lynch. Masyadong mataas pa rin ang 8%. Mr. Lynch, kumikita kami ng napakababang tubo at maaari lamang magbayad ng dagdag na 3%. Mangyaring tulungan kami dito. Kung matutulungan mo kami dito, gagantihan namin ang iyong kabutihan sa lahat ng mayroon kami. Sincere na sabi ni Eva. Imposible ang 3%. 8% ang pinakamababang matatanggap natin. Miss Ad-Ice, hindi ako makakatawag kung ganoon kababa ang mararating mo. Bakit hindi tayo bumalik sa kani-kanilang kumpanya para suriin at i-reschedule ang meeting para sa isa pang araw? Sagot ni Mr. Lynch bago tumayo para umalis. Itong tusong fox. Hindi pa rin siya nagsasabi ng totoo. Napakagulo nito. Si Ava ay sumumpa sa loob, alam na si Mr. Lynch ay kumikilos lamang at ang 8% ay hindi maaaring ang kanyang huling deal. Gayunpaman, kailangan niyang magkompromiso habang umaasa siya sa tulong nito. Nagdesisyon si Mr. Lynch na malate ng mahigit 1 oras para takutin sila, at kung i-schedule nilang muli ang pulong, mapupunta lang siya sa mas hindi magandang posisyon. Mr. Lynch, pakihintay. Kung ito ay mahirap para sa aming dalawa, bakit hindi namin pareho na kompromiso at tumira sa 5%? Alok ni Eva. Ayon sa direktang order na natanggap niya mula sa mga miyembro ng board ng kumpanya, nais nilang ibaba niya ang gasto sa dagdag na 5%. 5%. Napakababa pa niyan. Tumawa si Mr. Lynch. Sa totoo lang, 5% ang pinakamaliit na kaya niyang tanggapin, ngunit dahil buong kontrol niya ang sitwasyon, hindi siya pumayag ng ganoon kadali. Mr. Lynch, tulungan mo kami dito. Siyempre, hindi namin intensyon na patrabaho ka ng libre. Narito ang isang munting regalo mula sa aming kumpanya. Kinuha ni Ava ang isang bank card at inilagay sa harap ni Mr. Lynch. Walang salita na sinulyapan ni Mr. Lynch ang card. Si Ava ay isang magandang babae, at matagal na itong naglalaway sa kanya. Gayunpaman, labis na maingat si Ava at nabigo siyang samantalahin siya, kaya naisip niya na magagamit niya ang pagkakataong ito para gawing kanya si Ava. Gayunpaman, nang makita kung paano mas kaakit-akit si Janice kaysa kay Ava, ang puso niya ay kumikislap para sa kanya mula noong unang pagtitig niya sa kanya. Ang maamo at tahimik na kilos ni Janice ay umayon sa pantasya ng karamihan sa mga lalaki, at sa halip ay ibinaling ni Mr. Lynch ang atensyon kay Janice. Mr. Ad-Ice, mag-cut na tayo. Kung gusto mong ibaba ito sa 5%, pwede. Gayunpaman, mayroon akong kondisyon, sabi ni Mr. Lynch. At ano kaya iyon? Tanong ni Ava. Pakiramdam ko pinagtagpo kami ni Miss Lynch ng tadhana. Pareho kami ng pangalan ng pamilya, at baka nagmula kami sa iisang pamilya daan-daang taon na ang nakalipas. Mataman na tinitigan ni Mr. Lynch si Janice. Siguro. Awkward na ngumiti si Janice. Maraming tao ang may iisang apelyido, at hindi iyon matatawag na kapalaran. Hindi alam kung ano ang pinaplano ni Mr. Lynch, nagpasya si Janice na maglaro dahil kailangan nila ang kanyang tulong. Miss Lynch? Dahil pinagtagpo tayo ng tadhana, gusto kitang imbitahan sa hapunan ngayong gabi. Maaari naming pag-usapan ng detalyado ang aming partnership pagkatapos nito. 716. Kung mag-isa kang sumama sa hapunan, maaari kong ibaba ang rate sa 5%. Patuloy ni Mr. Lynch. Gaya ng hula ni Ava, hindi nang ahas si Mr. Lynch na gumawa ng anuman kay Ava o Janice dahil nandoon si John, at dahil nabigo siyang makuha ang gusto niya, nagpasya siyang ilagay ang lahat ng card sa mesa. Ano? Hindi pwede. Parehong napatayo sina Ava at Janice mula sa kanilang mga upuan. Wala sa kanila ang walang muwang na isipin na gusto lang ni Mr. Lynch ng hapunan kasama si Janice. Miss Lynch, pag-isipan mo muna ito ng mabuti bago tumanggi. Ang 8% at 5% ay maaaring mukhang walang malaking pagkakaiba sa pagitan nila, ngunit isang pagkakaiba sa bilyon ang nasasangkot.
Kung isave mo ang kumpanya ng bilyon-bilyon, kalimutan ng isang pagtaas sigurado akong makakatanggap ka ng mas maraming benepisyo mula sa kanila. Dapat gamitin ng magagandang babae ang kanilang mga regalo at sa isang gabi lang na kasama ka, ililigtas mo ang iyong sarili ng ilang dekada na halaga ng pagsusumikap, sabi ni Mr. Lynch. Pagmamalaki na may kumpiyansa na si Janice ay susuko bago ang tukso ng pera. Bakit ikaw? Hindi inaasahan ni Janice at Ava na magmumungkahi si Mr. Lynch ng gayong kaiyahiyang ideya at nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Nanginginig sa galit si Janice. Siya ay palaging isang banal na babae at hindi kailanman ipagbibili ang sarili para sa pera. Si Ava, sa kabilang banda, ay matalik na kaibigan ni Janice at hinding-hindi siya iaalok para sa ikabubuti ng kumpanya. Miss Lynch, hindi ka nagkakaroon ng pagkakataong tulad nito araw-araw, at ang ibang babae ay papatayin para sa pagkakataong tulad nito. Dapat matuwa ka. Sabi ni Mr. Lynch habang sinusuri ang hubog ng katawan nito. Tama na. Sa galit, sinampal siya ni John sa mukha. Siya ay naging mapagpasensya kay Mr. Lynch, ngunang katotohanan na ang kanyang pagkilos ay lumaki ng lubusan na ikinagalit ni John. Snap! Nagulat ako, lumipad ang dalawang ngipin ni Mr. Lynch nang bumagsak siya sa lupa. How dare you hit me? Dapat may death wish ka. Gulat at galit na galit, gumapang si Mr. Lynch at inilunsad ang isang kamao sa mukha ni John. Ikaw ang may death wish. Malamig na ipinikit ni John ang kanyang mga mata bago hinawakan ang braso ni Mr. Lynch sa ere at pinahit iyon. Snap! Kasunod ng malamig na tunog ng pagbitak ng mga buto, humagulgol si Mr. Lynch habang nabali ang kanyang mga buto. John, tumigil ka! Parehong natakot sina Janice at Ava at nagmadaling lumapit para pigilan si John. Kahit na ang kondisyong iminungkahi ni Mr. Lynch ay kakilakilabot, ito ay bahagi ng kadiliman na umiral sa lipunan at ang kailangan lang gawin ni Janice ay tanggihan siya. Gayunpaman, dahil sinaktan ni John si Mr. Lynch, nagbago ang lahat. Ava advised, how dare you allow one of your employees to hit me? Mabuti. Napakahusay. Sinasabi ko sa iyo ito ngayon, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makatrabaho kami. Napawungol si Mr. Lynch sa sakit ng kanyang nabali na braso. 717. Ipinagpalagay ni Mr. Lynch na si John ay isang empleyado na nagtatrabaho para kina Janice at Ava, kaya hindi na niya ituturing na kasosyo sa negosyo ang Acme Group mula nang sinaktan siya ni John, kahit na pumayag ang Acme Group na magbayad ng dagdag na 10% ng kanilang kabuuang kita. Mr. Lynch, please calm down. Hindi naman ganon. Please let me explain. Nagmamadaling sabi ni Ava. Ang pakikipagtulungan ay nangangahulugan ng lahat para sa Acme Group, at kung ang partnership ay matatapos, hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang sarili sa board ng kumpanya. Ayoko ng paliwanag mo. Hindi pa ito tapos. Maghintay lang. Babayaran ko kayong tatlo para dito. Deklare ni Mr. Lynch bago tumalikod para umalis. Sa tingin mo saan ka pupunta? Binigyan ba kita ng pahintulot na umalis? Ngumisi si John at sinipa si Mr. Lynch sa lupa. John, tama na. Sinaman siya ng tingin ni Ava. Ang sitwasyon ay kontrolado pa rin, at dahil nasaktan ni John si Mr. Lynch, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Acme Group at West Praise Group ay nahaharap sa pagwawakas. Galit na galit si Ava, to say the least. Tumahimik ka. Tinapunan ni John si Ava ng malamig na tingin, ang presensya nito ay nakakatakot. Dahil sa takot, agad na nawala ng imek si Ava. Brat, anong ginagawa mo? Binabalaan kita. Nagtatrabaho ako sa West Praise Group, at kung sasaktan mo ako, hindi ka nila pababayaan. Babala ni Mr. Lynch. Hindi ko alam kung babayaran ako ni West Praise para dito, pero sigurado akong pahihirapan ka. Ngumisi si John at humakbang sa kanyang dibdib habang nakatitig kay Mr. Lynch sa pinaka-condescending na paraan. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nadurog ang puso ni Mr. Lynch nang mapagtanto niya na ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang hibla at na ang galit na si John ay hindi makikinabang sa kanya sa anumang paraan. Paumanhin kay Janice. Kung tumanggi siyang patawarin ka, hindi ka lalabas ng silid na ito. Tanong ni John. Sinamantala na ni Mr. Lynch si Janice nang magkamayan sila, at ininsulto niya ito pagkatapos.
Si Janice ay kaibigan ni John, at tumanggi siyang tumayo nang walang ginagawa habang siya ay pinapahiya, kaya determinado siyang humingi ng hustisya para sa kanya. Hindi pwede. Bago pa makatapos si Mr. Lynch, mas lalo pang humakbang si John, nagbabantang mabali ang kanyang tadyang. Teka. Hihingi ako ng tawad. Hihingi ako ng tawad. Takot na takot, nagpasya siyang magkompromiso. Mabuti. Ngumuso si John at inilayo ang paa. Nagpumigla si Mr. Lynch na bumangon sa lupa at naisip ang humingi ng paumanhin, ngunit naubos ang lahat ng lakas sa kanya nang makita niya ang malamig na mga mata ni John, at napaluhod siya. Miss Lynch, pasensya na kung na-offend kita kanina. Maawa ka sa akin at patawarin mo ako, pinigil ni Mr. Lynch ang kahihiyan na bumalot sa kanya at humingi ng tawad kay Janice. Ayos lang. Bumangon ka na lang. Napabuntong hininga si Janice. Naunawaan niya na kumilos si John dahil hindi niya kayang makita siyang napahiya, ngunit pagkatapos ng kanyang ginawa, hindi lamang naging panaginip ang pagbaba ng rate sa 5%, kundi ang kanilang pakikipagtulungan sa West Praise Group ay matatapos din. 718. Hindi alam ni Janice Lynch kung ano ang susunod na gagawin. Narinig mo ba yon? Scram! Utos ni John. Yes, gumapang si Mr. Lynch palabas ng kwarto at bumaling para kunin ang 3 ng masama na tingin bago umalis. Siya ang vice-presidente ng West Praise Group at hindi kailanman napahiya sa ganoong paraan. Sinumpaan niya si John na pagbayaran ang kahihiyan na naramdaman at pinaglaruan niya sina Ava at Janice habang gusto niyang ilabas ang kanyang galit. Naputol ang pagkabigla ni Ava nang umalis si Mr. Lynch at ipinatong ang kanyang mga palad sa mesa. Tingnan mo ang ginawa mo. Gusto mo ba kaming patayin o ano? Kahit na umalis si Mr. Lynch sa linya, maaari niyang tapusin ang pulong sa pamamagitan ng pagtanggap na magbayad ng dagdag na 8% ng kita ng Acme Group. Sa ganoong paraan, hindi na kailangang ibenta ni Janice ang sarili at makakasagot si Ava sa board ng kumpanya. Gayunpaman, dahil nasaktan ni John si Mr. Lynch, nawasak ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Acme Group at West Praise Group. Nang malaman ito ng board, naisip na lamang nina Janice at Ava ang maaaring mangyari sa kanila. Kahit na sa ilalim ng pinakamabuting kalagayan, tatanggalin pa rin sila sa trabaho. Miss Ad-Ice, sorry talaga. Hindi sinasadya ni John na gawin ito. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Paghingi ng tawad ni Janice. Pinanindigan siya ni John, kaya hindi niya ito masisisi kahit na matanggal siya sa trabaho. Palagi siyang makakahanap ng ibang trabaho, ngunit iba ito para kay Ava. Nagsumikap si Ava na umakyat sa corporate ladder, at dahil si Ava ang palaging nag-aalaga kay Janice, hindi alam ni Janice kung paano niya mapapatawad ang sarili kung siya ang dahilan kung bakit mawawalan ng trabaho si Ava. Huwag kang mag-sorry para sa akin, Janice. Ginawa ko ito, kaya kukunin ko ang responsibilidad at lutisin ito. Hindi ko ilalagay kayong dalawa sa mahirap na posisyon. Mahinahong sabi ni John. Resolve na. Paano mo talaga ito lulutasin? Mariing tanong ni Ava na nagsisisi sa naging desisyon niya sa pagpapapasok ni John sa kanila. Nako, huli na para sa pagsisisi. Sinabi ko na sa iyo na kilala ko si Jensen Wick ng Wick Group. Makakatulong ako na bigyan ka ng pagkakataong makatrabaho sila. Dahil sinira ko ang deal sa pagitan ng iyong kumpanya sa West Praise Group, kukuha ako ng isa pang distributor. Deklare ni John. Ang Wick Group ay higit na maimpluwensyahan kumpara sa West Praise Group, at makikinabang lamang ang Acme Group kung may secure niya ang partnership sa Wick Group na siyang makakabawi sa pagkawala na kanyang naidulot. Tama na, John Walker. Kinukuha mo ba ako bilang isang 3 taong gulang? Umungol si Ava. Hindi siya naniwala na kilala ni John si Jensen ng personal, at dahil nasira si John sa pulong, hindi na mas malala ang impresyon niya kay John at tumanggi siyang maniwala sa anumang sinabi nito. Maniwala ka sa gusto mo. Tinatawagan ko ngayon si Jensen para kausapin kanya ngayon. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras kay Ava, kinuha ni John ang kanyang telepono para tawagan kaagad si Jensen. 719. Hello, Mr. Walker. May kailangan ka ba? Boses ni Jensen ang nanggaling sa telepono. Jensen, may kailangan ako ng tulong mo. Ipinaliwanag ni John ang sitwasyon at ipinaalam kay Jensen ang pangalan ng hotel kasama ang kanilang room number. Nagkataon lang, Mr. Walker, sabi ni Jensen, tumatawa.
Pagkakataon. Natarante si John. Nasa iisang hotel ako sa sahig sa itaas, nanananghalian kasama ang mga kaibigan ko. Sandali lang at pupunta na ako, paliwanag ni Jensen bago ibinaba ang tawag. Humalaklak si John dahil hindi niya inaasahan na nasa iisang hotel din si Jensen. Pinagmasdan ni Ava ang pagtawag ni John habang nakakross ang mga braso sa dibdib at nanunuya. Anong gawa? Tingnan natin kung anong mga trick ang mayroon ka sa iyong mangas. Tumanggi siyang maging walang muwang na maniwala sa sinabi ni John tulad ng ginawa ni Janice. Huwag kang mag-alala, Miss Ad-Ice. Darating si Jensen sa 1 minuto. Malalaman mo kung nagsasabi ako ng totoo. Mahina akong ngumiti si John. 1 minuto. Maaari bang lumipad si Jensen Wick o pupunta siya rito sakay ng isang rocket? Kumukulo ang dugo ni Ava sa galit. Hindi siya naniniwala kay John sa simula at ang sinabi nito ay nagpapatunay lamang sa kanyang paniniwala. Malayo-layo ang Wick Mansion mula sa hotel na kanilang kinaroroonan, at kahit na maglakbay si Jensen sakay ng rocket, hindi siya makakarating sa hotel sa loob ng 1 minuto. Maya-maya lang, bumukas ang pinto at pumasok si Jensen habang nanunukso. Wala akong rocket pero sigurado akong naabot ko ang oras, di ba? Mr. Wick. Natigilan, tinaykit ni Ava ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na magsasabi ng totoo si John na darating si Jensen sa loob ng 1 minuto. Higit sa lahat, ang lalaking inaakala niyang walang halaga ay nagawang tawagan si Jensen kung nasaan sila ng ganoon kadali. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya habang nakanganga ito. Mr. Walker, huli na ba ako? Lumapit si Jensen kay John. Hindi. Please take a seat, Jensen, nakangiting sabi ni John at sinenyasan siyang maupo. Mr. Walker, sino ang dalawang babaeng ito? Lumingon si Jensen kay Janice at nagningning ang mga mata nito. Bilang panganay na anak ng pinakabatang henerasyon sa mga Wicks, marami na siyang nakitang magagandang babae ngunit hindi pa siya nakakita ng sino man na may ganoong kamoy na hangin tungkol sa kanila. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya si Janice at hindi niya maiwasang magnakaw pa ng ilang sulyap. Jensen, hayaan mo akong magpakilala sa kanila. Ito ang sales director ng Acme Group, Ava Ad-Ice, at ito ang sales manager, si Janice Lynch. Siya ay isang mabuting kaibigan sa akin. Janice, ito si Mr. Jensen Wick ng Wick Group. Hindi napansin ni John ang kakaibang hitsura sa mukha ni Jensen at ipinakilala ang tatlo. Miss Ad-Ice. Miss Lynch. Ang saya, nakangiting sabi ni Jensen. Nabihag man siya sa kagandahan ni Janice, sapat na ang nakita niyang mga dilag sa buong mundo at ilang saglit lang natulala bago gumaling. 720. Hello, Mr. Wick? Sabay na bati ni Ava at Janice, kahit kinakabahan. Si Jensen ay isang makapangyarihang tao sa Palanan City, at ang dalawa ay nasa sabik na maging malapit sa kanya. Pagkatapos ng maikling palitan ng kasiyahan, nagtanong si Jensen, Mr. Walker, may kailangan ka ba sa akin? Narito ang bagay. Sinira ko lang ang pagpupulong ng Acme Group at West Praise Group. Bilang kabayaran, gusto ko silang bigyan ng pagkakataon na magtrabaho sa Wick Group sa halip, paliwanag ni John. Oo naman. Hindi problema iyon, mabilis na sagot ni Jensen. Nang makita kung gaano kalapit si John sa Wicks, hindi maaaring tumanggi si Jensen na tumulong sa gayong maliliit na bagay. Tiyon lang. Nakanganga si Ava sa hindi makapaniwala. Kailangan niyang maging tanga para malaman na si John ay tunay na kaibigan ni Jensen. Gayunpaman, dahil ang mga produkto ng Acme Group ay hindi kabilang sa kategoryang karaniwang pinagtatrabahuhan ng Wick Group, naisip niya na tatanggi si Jensen o kahit man lang ay magmumungkahi ng mga kondisyon na mahirap tuparin. Malaki ang kapalit dahil lang hiningi ito ni John. Ano pang gusto mo? Tanong ni Jensen. Mr. Wick, wala bang anumang kondisyon na gusto mong itaas tungkol sa presyo o dagdag na porsyento ng kabuoang kita? Hindi makapaniwalang tanong ni Ava. Susunod tayo sa market price. As far as the extra percentage of the profit goes, hindi na natin kailangan, sagot ni Jensen. Ang Wick Group at West Praise Group ay dalawa sa tatlong pangunahing distributor sa Palanan City, at dahil naging mga kakompetensya sila noon pa man, ipinaalam kay Jensen na sinusubukan ng West Praise na kumita ng higit sa pamamagitan ng pagsingil ng higit sa kanilang mga supplier.
Masyadong mabagsik ang isang hakbang at tumanggi ang weak group na ibaba ang kanilang mga sarili sa antas ng West Praise Group. Talaga? Tama ba ang narinig ko? Natuwa at nagulat si Eva. Kinokontrol ng weak group ang karamihan ng merkado, at dahil hindi sila humiling ng anumang dagdag na porsyento ng kita, iyon ay magliligtas ng bilyon-bilyong dolyar ng Acme Group bawat taon na labis na ikinatuwa niya. Siyempre. Ihanda mo lang ang kontrata, at maaari ko itong pirmahan ngayon, sabi ni Jensen. Sige. Ako, ipiprint ko ang kontrata ngayon din. Hinatak ni Eva ang braso ni Janice, at tumakbo ang dalawa palabas ng kwarto. Dumating sila para talakayin ang kanilang partnership sa West Praise Group, kaya walang kontratang ginawa para sa weak group. Maraming mga tindahan sa malapit na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagprint. Dahil ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Jensen na magbago ang isip, gusto ni Eva na pirmahan niya ang kontrata sa lalong madaling panahon. Di nagtagal, bumalik ang dalawa na may nakaimprentang kontrata, at pinirmahan ito kaagad ni Jensen gaya ng ipinangako. Janice, nakakuha kami ng partnership sa weak group. Kahanga-hanga iyon. Niyakap ni Eva si Janice habang nakangisi mula tenga hanggang tenga. Si Janice, sobrang saya din. Dahil alam niyang si John ang tanging dahilan kung bakit nakamit nila ang ganoong bagay, gumiti siya at sinabing, John, salamat dito. Natahimik si Eva at napagtanto na tama si Janice. Nagawa nilang makipagdeal sa weak group ng ganoon kadali dahil kay John.